yan gusto natin mapakinggan. Dalawa lang ang mahalaga, malaman ng Pilipino anong totoo, anong sitwasyon, and then malaman ng lahat anong gusto ng Pilipino. Yung sinabi ng mga kasamahan ko, pero yan din ang itatanong natin sa mga bayan. Mamili tayo individually kung ang gusto natin, paano paraan. Want an election revolution, want an revolution, ano nasa isip mo? Yun ang hangarin ng aming tulong ng tulong. Balang namin yung tanong sa tao at muna ipaliwanag ano ba ang mga Harold is here extensively and clearly explain election anomalies na expert na siya. The general and the lawyers are here, the lawyer also, they are here to explain the problems in the constitution, in the law, in the budget, abuse of power. Malaman ng tambayan, then we ask them where do we bring our country from here. Tungkulin po natin lahat sa bansa yun. Yan po ang purpose ng aming forum. And here, nakita natin, ito po ang lumabas sa komento ng ating mga kasamahan. Peaceful ang gusto nila, peaceful revolution, election revolution, May spiritual revolution. spiritual revolution, merong revolution na kernel Vitran. Iba-iba ang issues ng Pilipino. Lahat yan tinatanggap natin at lahat yan gusto natin mapakinggan. Dalawa lang ang mahalaga, malaman ng Pilipino anong totoo, anong sitwasyon, and then malaman ng lahat anong gusto ng Pilipino. Sir, tanong, we are under the Marcos administration. Basta kung mag-work talaga tayo, yun yung ano ng kahit anong election nga, yun na yung kapangyarihan. Pero ano pa rin, allegedly na manipula pa yung election. So ano gagawin natin na matiyak na itong mga dapat na gawin, mga hakbang na dapat gawin ay mangyari under the Marcos administration. Kasi kung yun, may pag-asa. Yun o, itanong natin sa tao. Tanong natin sa tao, sa ganitong sitwasyon na sinasabi mo parang hopeless na under the Marcos administration. So what is the right thing to do? Let's ask our lawyers, let's ask our soldiers, let's ask the farmers, let's ask the youth. What should we do? What can we do? And when do we do it? And who will do it? Ayong lahat. Sir, so I want you to ask Harold. Tama sir, pinapabili mo ngayon ang kamay. They should decide. I think the reason why we are all here is we've reached a crossroad. We went through the election and we don't believe in the credibility and the result. Tatapos na. So where do we go from here? Mga taong advocates like Harold, we've been anti-advocacy since 2013, 2007. Pumuputi na po ang balbas ko, nauubos na ang kabataan ko sa advokasya. We're still fighting the same issues: corruption, pork barrel, electoral fraud, abuse of power. So where do we go from here? Yung mga general natin, nag-retire na, yung mga abogado natin, puti na ang buhok. Mga kabataan natin, where do we go from here? So I think we're at that point right now na tanungin natin, ano ang dapat gawin, ano nangyari, nasan tayo ngayon, anong dapat gawin, sinong gagawa, kailan gagawin. So yan po, I'm 10 years older than my friend, my new friend. So I'm happy to see na, kaming dalawa, I'm sure marami pa dyan na susunod sa atin. I'm probably good for another, 2-3 4 presidential elections. And then after that, Harold's probably good for another 5, 6, 7 presidential elections. And then, the youth has to know and be informed and participate and carry on the fight that our young heroes started in 1896 dahil lahat tayo Pilipino. So yan po ang ating sinisimulan ngayon. Chairman, bago kita bitawan, may other questions lang with other topics, but attorney, ano yung stand nyo doon sa panawagan ng
election revolution? Mga kababayan, ito po ang tanong para sa inyo, eleksyon o revolusyon? Ine-emphasize po ng tanong na yan ang kahalagahan ng ating demokrasya. Ang kalayaan po natin, ang foundation po niyan ay ang ating kalayaan na magboto ng mga tao na mamumuno sa atin. Kapag natanggal po sa atin yan, wala na tayong kalayaan, wala na ang esensya natin bilang Pilipino. Ang sagot po dyan, eleksyon o revolusyon? Ano po ang gusto ninyo? Ang mapayapa po na sagot na hindi revolusyon ang sagot ay para tanggalin natin yung mga nakaupo doon sa COMELEC ngayon. Sir? Yung mga commissioners ng COMELEC. Dahil sila ang gumawa ng kalokohan ngayong eleksyon na ito. Dapat hindi na sila yung nakaupo sa susunod na eleksyon. Pangalawa, dapat baguhin natin yung polisiya ng pagkandak ng ating eleksyon sa pamamagitan ng pag-amend ng rules ng COMELEC mismo or pag-amend ng batas para wala ng choice yung COMELEC. Specifically, ang dapat natin gawin, yung control dapat sa pagbilang, yung software ay wala na dapat sa kamay ng isang ahensya lamang, which is COMELEC. Pangalawa, yung control sa transmission at custody ng data ay dapat wala na rin sa kanilang kamay. At yan ay nasolusyonan ng mungkahi ni Mr. Greco Bilgega na gumamit ng manual counting in parallel sa automated counting at sa paggamit ng blockchain para po lahat na ng daya na nangyari nung election 2025 ay hindi na po maulit. Ngayon mga kababayan ko sa Pilipinas, positibo po ba kayo na magagawa lahat yan? Kapag hindi po, meron po kayong pangalawang choice sa tanong na eleksyon o revolusyon. Sir, thank you, Attorney. Sir, ito last na lang po. Kasi kanina na-mention ni Sir Metran, yung about, ni Sir Sitoy po, yung about sa impeachment, na yung plano po talaga, role po talaga ng impeachment is for 2028 elections. Naniniwala po ba kayo dyan na may kinalaman yung impeachment kay Vice President Sara Duterte sa 2028 elections? Yeah, definitely. Ako, the impeachment is both a legal and political process. So nakikita natin na it's very political right now. The impeachment is, to my opinion, is not really about abuse of power, corruption, or betrayal of public trust, but it is about eliminating a very strong contender in 2020. So, gawa ng mga politiko yan. Kaya panuorin natin kung anong mangyayari, panalangin natin at gawin natin ang tama. Kaya tanong na naman po dyan, ano gusto nyo? Election o revolution? Sa gitna ng, ng impeachment, lumutang po yung pangalan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte as one of the contenders for PDP laban on 2028 elections. Your reaction on this? Ang pagkandidato is open for anyone. We're looking for young, courageous, and wise leaders, new leaders. Pwedeng matanda pero bata ang puso at ang makabagong pag-iisip. Pwedeng bata, whatever. But bukas po yan para sa lahat. At in fact, ako po ay nananawagan sa magagaling na mga leaders at mga kabataan, sa Pilipino nagmamahal sa bayan, katulad ni Atty. Harold Respicio, Sebastian Duterte, to come out and lead the nation to where it's supposed to be. Baguhin natin ang dapat baguhin, itigil ang dapat tigil. Let's pag-usapan natin kung anong gagawin natin sa bayan natin. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright, meron pa ako statement. Mga kababayan, huwag niyo po kaming iiwan sa aming advokasiyang ito. Hindi po kami titigil hanggat masagot ang tanong natin, maayos na eleksyon o revolusyon. Hindi po namin kayo bibitawan. Magsasampo po kami ng mga criminal case laban sa ating mga komisyoner. Yun po ang gagawin natin. At magsasampa rin tayo sa United Nations para maliwanagan yung mga nangyaring kalokohan dito sa nangyaring eleksyon 2025. Ang hinihiling ko lang po, mga kababayan kong Pilipino, huwag niyo po kaming bibitawan. Samahan niyo po kami hanggat maipagtupad po ang lahat ng polisiya na sinasuggest ni Mr. Greco Bilgega. At kung hindi natin magawa sa pamamagitan ng maayos na polisiya para sa maayos na eleksyon, inuulit ko po ulit ang tanong. Hindi po namin kayo bibitawan sa pagsagot ng tanong na eleksyon o revolusyon. Makakasama niyo po kami hanggang sa huli. Salamat.